Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Konting basa, konting kanta, pagtapos ay kakain na. Ano ba naman yan, mga father? Walang galang na po. Ang ingay-ingay. Ano po ba ginagawa nyo? Pasensya na. PPC President. Hindi si Tita Baby. Mawalang galang po. Tita Celia, ikaw ba yan? Ako nga! Tumingin ka sa aking mga mata. Oh no! Ako nga! Tita, parang tumanda ka kasi mula nung huli mong appearance. Oo nga, yan nangyari sa Tita. Sino hindi tatanda sa kaingayan ninyo, father? Mawalang galang na po talaga. Galang talaga. Nagpapahinga po ako. Ang ingay-ingay nyo. Sige, Tita, kalma ka lang. Tatahimik na po. Tatahimik na po. Kapag nagpa-practice, inaayos! Opo, Tita. Bagong opera, oh. Bagong opera, oh. Sakit-sakit sa tenga, oh. Saan mo na-operahan yun? Tatakot ako sa kanya. Ayan. Ang ingay nyo kasi, father, eh. Papractice kami na para sa pabasa. Oo, kasi mag-Holy Week na. May practice bang maingay? Alam yung Holy Week na patay ng Diyos, kaya dapat tahimik na. Magkape na kayo dito. Ang toxic talaga ng mga tao dito yung Semana Santa. Ano ba problema nila? Alam mo, Tol, dapat manahimik na talaga tayo. Kaya mo? Do you sure? At it. Anyhow, so ngayon, dahil pinapatahimik kami ng buong kapitbahayan ngayon, mag-Holy Week recollection na lang po tayo dito sa Kape at Kampay. Okay, so mangyayari, babasahin ko yung part ni Pilato kayo doon sa taong bayan. Okay, so sasabihin ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na itinatawag yung hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Ginagawa mo. Ano ba naman yan? Mawalang galang na, father, mga father. Ano ba ginagawa nyo? Pa-practice po para Nagpa-practice, para diba? sa sinakulo po. Tandaan nyo naman. Lagyan nyo ng poot! Lagyan nyo ng galit! Ipapako sa krus, eh, oh. Tumitig ka. Tumitig ka. Bakit mukha siya Moriones? Ulitin natin. Ulitin nyo, father! Ulitin nyo! Pasensya na po! Pasensya na! Nalalambot na si Pilato. Pasensya na po! Sige na, sige na. Okay. Ayusin nyo, father. Ano yun? Nawala na ako. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus! Tama ba? Yan! Ganyan nga! Oo. Oh, ituloy na natin to. Record nyo na yan. Opo. Bakit mukha siya Moriones? Kayo talaga kasi. Sige, balik na rin kasi Balik na kayo sa trabaho. Bumalik na kayo sa ano, Opo, balik sa trabaho. bye-bye. Ay, Diyos ko. Nakaka-trauma. Kayo naman kasi Parang mga nagka-alta father. presyon ako doon. Hindi nyo inorient kasi yung mga kasali na dapat may buhay. Hindi ko naman alam na biglang papasok si Bella Flores sa senakulo. Hindi ko nga alam na may special guest pala tayong artista. Ayun nga eh. Ay, nako. Ay, nako. Ito, abot ko yung kape nyo. Yun. yan. Hindi ba tayo lalo magkaka-alta presyon dito sa ginagawa Ramdam ko natin? nga. Pero okay lang yan. Importante dahil mag-Holy Week na. Pads! Kape! Kape! Parang nanlambot bigla si Pilato kanina. Ang galing ni Bella Flores talaga sa ano, no? Oo nga, puot, galit, sama ng loob. Ah! Ganun siya! Diba? Baka bumukang tahinon. Kaya nga Kaya eh. nga eh. Ano ba operasyon ng pinagdaanan yan? Anyway, Balita ko yung bato niya nandun sa Segunda Mana eh. anyway. Nagsisimula ang mga mahal na araw sa pagdiriwang na tinatawag nating Palm Sunday. Kaya, naalala ko, Pads, yung ginawa natin kaninang practice. Twice sa Holy Week ginagawa yan, di ba? Oo, dahil po,
sa liturgical practice ng simbahang Katolika, 2 beses binabasa yung Passion of the Lord o yung pagpapakasakit ni Jesus. Una po ay tuwing Palm Sunday. Kaya nga po yung kompletong title ng Palm Sunday Palm Sunday of the Lord's Passion. Binabasa po yung Passion pag Year A galing kay St. Matthew, Year B kay St. Mark, at Year C kay St. Luke. Kaya po ito po yung typical na kwento ng Passion at madalas dialogical. May narrator, si Kristo, ang part ni Kristo ay sa pare at yung sasagot yung taong bayan. Tapos meron pa nga minsan yung mga role para sa mga lector, para ngayon ma-highlight talaga yung iba't ibang mga characters doon sa Passion narrative. At yung ikalawang beses naman ay sa Good Friday mismo, sa Good Friday liturgy, kung saan binabasa yung chapters 18 and 19 ng Gospel ni St. John. At dito, naalala ko, Pads, 18 and 19, 19, 20, basta yun na yun. Pero naalala ko, Pads, kapag Palm Sunday, usually, di ba, dalawa yung readings yan eh. Isa kapag bago magsimula yung celebration, naalala ko, kami, nagtitipon pa kami dun sa may City Hall. Dala-dala namin yung mga palaspas. May reading din ng Gospel dun, di ba? Bukod pa dun sa Passion reading. Yung binabasa naman po sa simula ng misa ay yung Gospel sa Blessing of Palms, which is the story of yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Yung sinalubong siya ng mga, tungkol sa mga kabataang Ebreo na may taglay ng mga sanga ng olibo. Actually, may tanong ako, Pads, bakit palm? Sa dinami-dami naman, pwede naman siya kumuha ng niyog, pwede siyang kumuha ng, sa mangga, pwede siyang kumuha ng ibang pwede pang wagayway. Bakit palms? Palms, kasi kumakaway sa tao. Hindi! Hindi, kasi kung titignan po natin, number 1, yung palm ay isang napakahalagang puno sa Mediterranean area, sa lalo na pagdating po sa Middle East, dahil po ang palm tree po ay pinagkukuhanan ng oil, ang palm tree pinagkukuhanan ng materials para sa mga dahon, para sa mga kahoy. Kaya it's a symbol of life. Parang inyog natin dito. Tapos naalala ko, Pads, pinag-aralan natin to, di ba? Kapag daw may pumasok sa isang city at ito'y nagtagumpay galing sa gera, o di naman kaya pastoral visit o bisita ng isang high-ranking official para i-welcome, may nagwawagayway daw ng mga palms. Tsaka pang yun, panghawi ng mga masasamang Ganun ba yun? Saan mo napulot yan? Wala, sabi-sabi lang ng matatanda. Anyhow, pero yun po, mahalagang symbol po kasi yung ating yung palaspas, lalo na po sa Palm Sunday. At dahil po, ito is a symbol of triumph. Both triumph pagdating po sa kamatayan and triumph over evil. Kaya di ba yung mga santo? Wait lang. Ang ganda ng usapan natin, istorbo yung cellphone mo pa-silent. Ganun, sige, sandali. Kalma ka. O sige, balik natin sa usapang Nagiging Alex Celia na ako Dapat may bot! Dapat may galit! Yan ang problema pag nagkukwento ninyo Istorbo yan Pero kung titignan niyo po, dalawa po ang gospel passage po sa Palm Sunday. Yung isa ay kwento ng tagumpay dahil si Kristo pumasok na matagumpay sa Jerusalem at siya ay sinalubong ng mga tao with matching palaspas at sigawan ng Hosana. Pero, yung narinig nyo kanina na nagpa-practice sa sinakulo, pagdating ng Biyernes, wala na yung mga fans ni Jesus. At sa halip na palaspas, panghagupit at sapak ang natanggap ni Jesus. At wala nang nag-o-osana. Lahat sinisigaw na, ipako siya sa krus. Kala ko sisigaw yung, dagdagan ng buot! Dagdagan ng galit! Kaya nga, di ba, ipako ang puot sa krus. Diba? Lagay ka mo yung di ba? Pero mo, pansan mo naalala ko dito, since recollection ito, isa sa mga ginagamit nating paraan ng panalangin is contemplation. Yung gagamitin natin yung lawak at lakas ng ating imahinasyon at tatry natin, subukan natin pumasok doon sa kwento na tayo isa sa mga characters ng kwento. Maganda na sa bahaging ito kung saan pinagninilayan natin yung Palm Sunday. Imagine natin sarili natin doon sa crowd, doon sa mga taong bayan na on the one hand, winelcome si Jesus. At But on the other, talagang hinangaan. Sinisigawan ng, Hosana! Ano ibig sabihin ng Hosana? Iligtas mo ako, save me! Pero, eventually, a few days later, something happened along the way. And yesterday is all they had. Bigla, from save me, biglang naging crucify him. Ano yung nangyari?
Siguro naalala ko, meron kaibigan na nag-attend na isang Ignatian retreat. Oh. Eh di ba bahagi na Ignatian retreat yung ginagamit yung imagination para pagnilayan ang mabuting balita, ang gospel. Nung pumasok sa retreat at nalaman niya to, sabi niya, siguro pag nagdadasal ako, may imagine ko sarili ko, kasama ako sa mga disciple ni Jesus, ipagtatanggol ko siya sa mga kaaway niya. Kaya pagdating ng prayer period niya, medyo nagulat siya kasi hindi siya lumabas sa mga apostoles. Sa crowd siya lumabas. Sa taong bayan. Oo. At doon niya na-realize na, sa buhay niya bilang Kristiyano, may oras na love niya si Lord, pero may oras nakakalimutan o tinatalikuran niya rin si Lord. Lalo na kapag nagkakasala siya. Oo. Pero Father, nung unang panahon po ba na yun, yung palaspas mo ba, sinasabit na nila sa bintana? Ay, hindi ba? Walang ganun. Walang ganun. Pauso lang din dito sa atin. Oo. Kasi yung palaspas ay winawagay-way lang to welcome. Oo. Pero alam mo, maganda yung sinabi dito ni Father Jeff, no? Kasi real talk lang tayo bilang mananampalataya. Hindi naman tayo palagi at all the time na mabait. Hindi naman tayo palagi at all the time na naniniwala sa Diyos. May mga panahon at pagkakataon na, hindi na iligtas mo kami, Panginoon, na sinasabi namin, kundi ipako na siya sa krus. Lala sa uri ng ating pamumuhay. Naalala ko tuloy, di ba, yung meron nagsasabi, kapag ang tao may problema, lumalapit kay Lord. Pero pag nakuha na niya gusto niya, wala, nakakalimutan na hanggang susunod na problema mangyayari. O ang tao nga naman. Mukhang pera, di ba? Hindi, totoo yun, di ba? Kaya nga, sa tingin ko po, maganda pagnilayan natin for Palm Sunday. No? Kasi isa-isahin natin yung mga importanteng mga celebration dito sa ating Holy Week recollection. Hindi lang yung pag pupunta tayo ng Holy Week, hindi lang yung pupunta tayo ng Palm Sunday, kasi papabasa natin yung ating mga palaspas. Diba? Maganda na pumasok din tayo sa panalangin. At siguro maganda sa pagpasok natin sa panalangin, maganda pagnilayan natin una yung palaspas. Oo, kaya ang ating word of the day, of the segment ay palm. Palm, okay. P-A-L-M-S. Palm. Wala palang S. Walang S. Palm lang. Singular lang. Singular lang. Father, pauso ka. Ha? Pauso ka. Wala. Carried away lang, sorry. Sige. So yun, di ba, yung palaspas natin, sabi nga ng isang theology professor, tagulan natin sa pangalang Father Rico Ayo. Ayun. Sabi niya, yung palaspas ay parang stylized na krus na ang bawat Kristiyano na pumapasok sa simbahan sa Palm Sunday at uuwi sa bahay, dala niya yung krus ni Jesus. So ibig sabihin, pinapahayag niya, sa pagdala niya ng palaspas, pinapahayag niya yung paghahari ng Diyos sa buhay niya. Oo. At syempre, pag sinabing palaspas o Palm Sunday, saan ba sila pumasok? Sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Ang pananaw kasi ng taong bayan noon, ang hari ay papasok sa Jerusalem. Gamit yung tinatawag na Golden Gate. Naalala ko na pumunta kami sa Holy Land. No? Ngayon, nakasarado na po yung Golden Gate at nilagyan pa ng mga tombs para hindi talaga makapasok. At ang pananaw nila, pag pumasok doon ng hari, ngayon ang kaligtasan ng bayan ng Israel ay makakamtan, magkakaroon ng bagong hari at papalayasin na lahat ng mga nang-aapi sa kanila. Kaya ngayon, magandang pagnilayan natin yung palm, yung unang letter P. Patuloyin. Patuloyin natin si Jesus sa Jerusalem ng ating puso. Kasi yung Jerusalem, actually nasa puso natin. Kailangan natin patuloyin si Lord doon at hindi siya i-block o harangan. Oo. At hindi harangan ng puntod o ng kahit anong basura, di ba? Oo. Unlike yung Golden Gate ngayon na ang daming harang, di Oo. ba? Oo. Tapos, syempre, pag pinatuloy natin siya, dito siya dapat magtagumpay. Magtatagumpay ang Panginoon sa ating iniisip, sa ating sinasabi, sa ating ginagawa, sa ating mga relasyon, sa ating mga gawain sa pang-araw-araw. Si Lord dapat ang victorious. Kaya patuloyin. Yun yung una ay letter P. Letter A naman ay alalahanin. Bakit? Ang buong Holy Week po ay pagdiriwang ng pag-alala. Ito po ay pagbabalik tanaw sa nangyari noon, which is yung pag-aalay ni Jesus ng buhay niya sa krus para iligtas tayo. Pero tandaan nyo, ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay hindi lang historical event noon, kundi ito ay nangyayari araw-araw dahil si Jesus ay nag-alay ng buhay dahil sa atin at para sa atin. Kaya po pala, Father,
kapag Palm Sunday, may reenactment. Oo, yung, Diba? yung, Yung sa yung ano po parang ni dramatic reading ng Reading, passion. oo. Para maintindihan Alam din natin, po nung mga- ginawa to ni Jesus, pinagdaanan niya to para sa atin, dala ng pagmamahal niya. Kaya nga alam mo, tama yung sinabi ni Aling Celia. Oo. Alam mo kasi sa parish ko, kasi sini-involve ko yung taong bayan. Oo. So nagpa-practice kami bago mag-start. Sinapasigaw ko rin sila na ipako sa krus. Para maramdaman nila na kaisa sila doon sa pagdiriwang. Alam mo, nakakatama sa akin dyan, nakaka-affect sa akin dyan. Pag narinig mo yung bata, mas malakas pang sumigaw. Nang ipako sa Yung ipako krus. sa Oo. krus. Parang nawala na yung innocent sa mundo. Oo. Pero yun nga ang tao kasi likas na malilimutin. Pero ang A, alalahanin. Letter L tayo. Limutin ang sarili at talikuran ng buhay kasalanan. Hindi ba ito yung second reading natin? Yung paghuhubad, Paghuhubad ng pagka-Diyos. sarili. O, paghuhubad ng pagka-Diyos. Limutin ang sarili kasi the most selfish word is the letter I. Ay, ako. Ako. Puro na lang ako. Ako. At yung I, hugis siya ng pako. O, di ba? Yun nga, minsan yung pagiging makasarili ay yung pako na sumasakit at nagdudulot ng sakit kay Kristo at sa iba. Limutin ang sarili para si Kristo palagi ang maalala. At syempre, panghuli, letter M ay maglakbay. Ang isang napaka-beautiful feature ng Holy Week. Sinasamahan natin si Jesus maglakbay mula Jerusalem hanggang Upper Room, hanggang Gethsemane, hanggang Kalbaryo, hanggang empty tomb. Ayun. 'Di ba? Sinasamahan natin si Jesus, kaya nga may Via Crucis, 'di ba? Pero sana masamahan din natin siya sa ating sarili, which is tayo ay magtika, magnilay, manalangin, at samahan natin ang simbahan. Kaya kung pwede, Holy Week, lalo na sa Easter, Paschal Triduum, magsimba tayo. O, wag lang po sana tayo magpakita ng Palm Sunday para magpabasa ng balaspas. Tapos doon, makikita tayo Easter Sunday na. Oo, parang iniwasan Palagi natin. siya sabi yan, para series yan eh. Dapat masimulan mo at magtuloy-tuloy hanggang matapos mo. So yun, patuloyin si Jesus sa Jerusalem ng iyong puso. Alalahanin ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang kamatayan ay dahil sa iyo at para sa iyo. Limutin ang sarili at talikuran yung buhay na hindi ayon sa turo ni Jesus. At higit sa lahat, maglakbay tayo sama-sama bilang simbahan ngayong mahal na araw. Huwag nating iwanan si Jesus. #walang iwanan. At kung tapos na ang Palm Sunday, may mga darating pang araw. Kaya nga Holy Week, hindi ba holiday lang yan eh. Holy Week. At yun ang Tuloy-tuloy ang ating reflection sa ating special Holy Week recollection dito sa kape. At Kampay. Ang sinumang sa atin Ano yan? Kasi napansin ko kanina, ang dudumi ng mga kuko nyo. Dire. You're wrong. So, Sorry i-foots naman. pa ko kayo, tsaka i-manicure. Wow! Pero, tatanungin kita, Oh, do you sure? what sure? Do you sure that you do wash our foot lock? Ew. Pasensya na kasi yung pa ako para luya eh. Kaya nga, kadiri. Tapos ako, athlete's foot. Yak! Foot ng athlete, kayo naman. Ay, kayo na nga lang magbanlaw, oh. Ito, may Kala ko tubig ba naman, bibigyan mo kami ng juice? Juice, ang laki-laki. Ano ganito? Oh, try. Tapos ito, bib. Pamunas, katitutulo. Yeah, ang sweet mo naman, sweet niya Chabi. naman. Pero Ano? nga, pupoots pa mo kami? Hindi pwede sa bigayan. Wag na Kung malaki-laki. Bumalik ka lang doon sa Oh, iwan ko Milano na lang. to dito. Iwan mo na dito yan, Okay. gawin namin props para sa aming sige. Okay. ating reflection ngayong recollection natin sa Kape at Kampay ngayong Holy Week, no? Sige, makikinig ako. Pads, lahat bilang pare, kasama po sa aming ministry, lalo kapag Holy Thursday, ay yung washing of the feet. Oo. Ano ang most memorable experience mo ng paghuhugas ng paa? Siguro sa akin, yung pinaka-memorable kong paghuhugas, kasi parang every year, memorable siya eh. Pero meron kasing taon na halo-halo mula sa pinakamatanda hanggang sa bata, nakapaghugas ako ng paa sa isang Holy Thursday. So, hindi lang yung, di ba, traditionally, 12 kalalakihan yan, di ba? Pero dumating yung punto na we involved na rin, minsan magkapatid, minsan mag-asawa, yung mahugasan mo yung paa ng people of all ages. Naranasan ko yun sa lahat ng assignment na napuntahan ko. Ikaw? Sa akin kasi, di ba every year meron tema. So, Year of the Youth, puro So, puro kabataan. kabataan, Oo. Year of the Parish,
mga church BEC, work. BEC attendance. This year, excited ako kasi sectoral, no? So, merong government official, merong hayahandang ikasal, merong bata, merong may PWD. So, gano'n. So, 8 ang hugasan ko ng pa this coming Holy Thursday. Pero hindi ko makakalimutang paa, yung unang-unang pa akong hinugasan. Di natin sabihin kung sino, baka manood eh. Pati mga galamay niya nanood. Pero Father, ba't ba hinuhugasan yung paa? Para saan? Ha? Simbolo kasi ng pagmamahal. Pero balik tayo dito, di ba? Simbolo ng pagmamahal. Itong taong hinugasan ko ng paa for the first time, mahalagang tao sa akin. Kasama kasi siya sa aking pagtanda. Meaning, naging guro ko siya. Naging guro ko siya. So eventually, siya yung unang-una kong paang hinugasan. Alam mo, to make the long story short, eventually, siya rin yung taong nakapagdulot sa akin ng napakatinding sakit sa parokya. Oo. Pero sabi ko sa huli, hinugasan ko yung paa niya, na kahit na sinaktan niya ako, kung ano-anong ginawa niya mga kwento laban sa akin, etc. At pinitisyon pa ako. Oo. Pero sa huli, sabi ko, itong taong to, kasama sa minahal ni Jesus. Alam mo, na-realize ko, pag tuwing celebrate natin yung Mass of the Lord's Supper, grabe rin yung pagmamahal ni Lord to the point na pati si Judas, no, hinugasan niya yung paa. Kahit na alam niya, tatry na rin siya ni Judas. Iiwanan siya sa ere ni Pedro. Tapos si ibang maalaga, tatakasan siya. Hinugasan niya pa rin yung paa nila, no? Maganda nga yung tanong ni Chabi bakit ba hinuhugasan yung paa? Alam mo, yung master, yung master kasi, pag may visitor, hinuhugasan yung paa ng mga visitors. Pero naguhugas sa paa ay slaves. Alipin. Pero dito ay Jesus kakaiba. Si Jesus yung master, siya yung naghugas ng paa ng kanyang mga slaves. Pero hindi na siya slave ng mga apostles, Ang apostles, tingin ang tawag sa kanya ay kaibigan. No? Kaya nga po, di ba, sa huling hapunan, sabi nga, di ba, sa John 15, sabi niya, I no longer call you slaves, but I call you servant. I call you friends because you already know the secrets of my Father. Kaibigan ang turing ko sa inyo. Maganda yung salitang kaibigan. Lalabas sa mga recollection natin to. Ano? Sa puso ng salitang kaibigan ay ang salitang ibig. Ibig, ikaw naman. Ibig. Diba? At mga kapatid, ang Holy Thursday, na pagninilay natin ngayon at kadugtong nito, Good Friday, it's all about love. Tungkol sa pag-ibig. We celebrate, kanina nabanggit mo, pag Christmas, kapag Holy Thursday, yung pag-ibig ng pagpapari. Ito yung sinasabi nating a life of love and sacrifice. Love and sacrifice, live and letting go. Share the treasure I know that is deep within my soul. Akala ko, we've got the will to hand on. Can't stop the struggle and fight to survive. Pero di ba, yung sa pagre-renew ng pangako ng mga pare pag Christmas, yun yung pagre-renew ng pangako namin na mahalin ang simbahan, mahalin ang community, kung saan kami ina-assign. Mahalin sila kahit na hindi tayo kamahal-mahal. At hindi minsan natin sila mahal. Sige, ano tanong mo? Father, meron po bang kakaibang feeling pag habang washing of the feet, ganon? Ako meron ng kakaiba kasi in the sense na yan yung only time sa buong taon na makikita ng mga tao na talagang una tatanggalin mo yung tatanggalin ko yung stola ko. Yung sign na pagiging pari mo, tatanggalin mo. Pangalawa, yung babalutan ka ng apron o ng tuwalya. Na para ka talagang para ka waiter. Para ka servant talaga. Tapos pangatlo, yung yuyuko ka o luluhod ka para abutin yung paa ng huhugasan mo. Iba yung feeling Ginaganyan, Father. Hindi, ito, useless trivia nga pala. Alam niyo po ba na wala po sa rubrics na dapat mong halikan yung paa? Wala. Minsan kasi iniisip na paghugas, hahalikan ng paa. Actually, nahalikan ko pa yung paa ng taong nakasakit sa akin, di ba? Pero yun nga nakikita natin dito yung, sinasabihan din natin sila, wag po kayong magpa-pedicure. Wag po kayong magpa-foot spa. Kung ano po yung paa ninyo, tatanggapin po namin. Yan man po mukhang luya o amoy luya. Paano mabaho? Hindi, hugas. Hugasan pa rin. Kasama talaga yun sa aming Pero kasi, pagmamahal. I guess ang sikreto niya kasi, kapag nagmamahal ka, hindi, when you love genuinely, wala ka na nilalagay na criteria sa mamahalin mo Di ba ito naman yung dahilan bakit tinatawag yung Holy Thursday na Maundy Thursday? Kaya siya Maundy, galing sa salitang mandatum, which is a command. Dito rin tinatag ni Jesus, bukod sa priesthood, bukod sa Holy Eucharist, yung banal na Eucharistia, ay ang utos na magmahal at magmahalan tayo. Dahil
tapos man ang araw pero hindi ang gawaing magmahal. Oo. Siyempre nakasentro din dito yung banal na Eucharistia. At yung Eucharistia ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Pero tol, anong klaseng love ba ang Holy Thursday? Ang pinapakita ni Jesus pag Holy Thursday. What kind of loving are we talking about? Alam mo, konektado din yan sa pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal. Not just on Holy Thursday, but the following day, Good Friday. Ano ba nangyari sa Good Friday? Di ba inalay ni Jesus yung buhay niya sa krus, di ba? Pero magandang tanong, bakit ba good? What's good in Good Friday? Oh, yun. Bakit nga, Father? Alam mo, maraming mga kwento pero to make the long story short, Oh. isipin mo, may utang ka. Oh. Tapos doon, iba magbabayad para sa iyo. Good! Good yun. Dapat tayo yung magbabayad ng ating kasalanan. Pero may sino ibang nagbayad. That makes it good. Isa pa. Oh. Isa sa maririnig natin ito sa Good Friday, abangan nyo yung veil. Oh, Yung veil ng Holy Police at napunit sa gitna. Oo. Kasi ang nakaka-access lang nun mga pare. At only on particular dates. Once a year nga Once a year lang. Pero nung napunit, nakita na ngayon yung Holy Police. Ibig sabihin ng Diyos natin, accessible sa lahat. Hindi ba good yun? Good! Isa pa, yung dugo. dami. Yung dugo. Nung unang panahon, may mga animal sacrifices. Di ba? Pero ngayon, hindi na dugo ng hayop ang inoffer. Kundi yung mismong Diyos mismo, handa siyang magdanak ng dugo para hindi na magkaroon ulit ng pagdanak ng dugo. Di ba? Useless trivia. Trivia. Pag pumunta po kayo sa Church of the Holy Sepulchre, yung kung saan makikita yung pinagpakuan at pinaglibingan ni Jesus. Di ba? Yung Kalbaryo, medyo nasa second floor siya ng simbahan. Aakyat ka. Doon makikita yung butas kung saan daw, according to tradition, doon itinayo yung krus ni Jesus. May crack yung butas, leading to a cave underneath. At ang paniwala ng mga early Christians, doon nakalibing si Adan. Kaya parang yung dugo ni Kristo, parang nung tumulo yan doon kay Adan, yun na nag-signify na binubura na yung utang na kasalanan ni Adan, ng lahat ng generations after nyo dahil sa pag-aalay ni Jesus na sariling dugo. At higit sa lahat, good talaga. Higit sa lahat, tandaan natin, ang krus, simbolo ng parusa. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo, ang krus na-transform, naging simbolo ng pagmamahal. Yun ay good. Kaya Good Friday. Good Friday. Kaya ang tanong, maganda yung tanong natin, balik tayo sa tanong mo, anong klaseng pagmamahal ba? Anong klaseng pagmamahal ang good? Ang good. Oo. Ito, dahil may eksperto tayo sa pag-ibig. Sige. Dalawang klase kasi na pag-ibig yan. Okay. Ang pag-ibig ng tao at pag-ibig ng Diyos. Okay. Paano ba magmahal ang tao? Minsan ang tao pag nagmahal conditional, di ba? Mamahalin kita kung ganto ka, kung mabait ka, kung generous ka, kung faithful ka. I love you if. Mahal kita kasi Kasi, mayaman ka. may ganun. Di ba? Minamahal ang tao naman doon ay may reason. Merong kumbaga, I love you because. Minsan yung mag-away na magjowa, di ba? Ba't mo ko love? Ba't mo ko mahal? Tapos walang sagot. Tas walang sagot. Tas ang Ayaw gagalit. ko sa break na tayo! Oo. Ganun. Di ba? Kasi iba naman, mahal mo ko kasi kailangan mo ko. Ano ba? Mahal mo ko kasi kailangan mo ko o kailangan mo ko kasi mahal mo ko? Ayan yung mga mahirap na tanong Ang gulo. Do you Mahal love me mo. because you need me? Or do you need me because you love me? Dali. Yun, Uruwasan tayo. Isa pa, mahal kita kahit na. Pero minsan Kahit parang, na ikaw langit Di ba? ako. di ba yung kahit na, kasi minsan parang may halong panunumbat eh. Mahal kita kahit na mataba ka. Mahal kita kahit nasugit mo. Ganun, di ba? Mahal kita kahit mabahon pa mo. Ganun. Yun, no, di ba? Kung ibig sabihin, ang harsh! mahal mo, Grabe! pero gumagawa ka ng decision. Pero ang Diyos, alam nyo paano magmahal? Ano? Mahal kita, period. Good. Good! Yun ang goods talaga na pagmamahal. Walang conditions. Pero kung titignan natin, kung ganun tayo kamahal ng Diyos, anong klaseng love ang binibigay natin sa Kanya? Yun. At manong klaseng love din ang ine-extend natin sa ating kapwa. Yun. Dahil tandaan, dapat ang hamon sa atin kung paano magmahal ang Diyos, yun ang uri ng pagmamahal na ating gagawin at ibibigay sa ating kapwa. Kaya konektado po ang Holy Thursday, Good Friday. It all talks about love. A love that is offered, a love that is given, pero ang challenge, anong love ang ire-respond natin sa pagmamahal na tinanggap natin? Kaya ba nating magmahal katulad ng pagmamahal ng Diyos? Ano yan? I love you. Period. Period.
Diba? Hindi out of condition, more than just having a reason. And Yes, not it is a decision, decision. but more importantly, it is about salvation. Ay, good nga mga kapatidan eh. Abay, sana nga yung pagiging good na yan mag-extend hanggang sa kingdom come, hanggang sa empty tomb. Pati sana, si Aling Celia maging good na rin sa atin. Sana. Kaya pagdasal natin yan sa susunod na pagbabalik na. Sabihin niya, I love you, period. I love Aling Celia, I love you, period. Sa kape at kampay. Hello mga bata! Nandito ngayon tayo sa Chabibot, okay? Dahil Easter na, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Easter egg. Okay? So, ang mga kakailanganin nyo ay colored pens at syempre, ang itlog, okay? So, make it sure na buo ang itlog, okay? So, dodrawingan natin siya. Like ganito. So, pwedeng iba-ibang design, depende sa art nyo. So, ito to, drawingan ko lang siya. Ang ginagawa niya. Tapos, Silipin mo. iaano nyo, itatago-tago nyo sa lugar-lugar kung saan. Tapos may pera-pera to, alam ko eh. Sabi, ano na drawing mo? Bunny! Ano, Bunny? Bunny, nakikita nyo ba? Ay, teka lang. Patingin. Sabi, Katoliko ka ba? Bakit? Ito yung dati, nung mga bata pa kami, ginagawa namin to, hanapin namin mga itlog. Hanapin mo adlong. Oh, Tapos may premyo yun. tuwing kailan niya ginagawa yan? Easter Sunday, pagkatas ng simba, sasabihin, oh, okay, marami akong pinakalat na itlog, ganapin nyo, gano'n. Parang it sounds so wrong, pero sabi, ano bang simbolo talaga ng Easter? Itlog at bunny ba talaga? Eh, mali mo kasi pag humatch yung itlog, lalabas yung Easter Bunny. Hindi. Pagkatapos, pag nahanap mo, ilalaga mo kasi sasama mo sa lugaw. Doon din napunte. Ganun ba yun? Karidad. Sabi, ang simbolo ng Easter para sa Katoliko-Kristiyano ay hindi bunny at itlog. Dapat si Jesus na muling nabuhay. Bakit? Anong connect? Dito? Kasi yung egg symbolizes life. Yung bunny daw, mahilig daw ito mag-reproduce. Pero syempre, ang ating paniniwalang Katoliko-Kristiyano, si Kristo ay muling nabuhay, tinalo niya ang kamatayan, tinalo niya ang kadiliman ng kasamaan at kasalanan. Ang simbolo ng Easter dapat si Jesus. So wala yung mga itlog-itlog. Hindi naman, pero maganda, ang primary nating simbolo ay si Jesus na muling nabuhay. O mga bata, mali pala si Chabibot. Okay? Sige na. Kristo ay Lilipitin ko na. muling nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Si Kristo ay muling. Marta, si Chabibot, no? Pero, ano ba, Pads? Maganda, no? Tapos na ang Palm Sunday. Tapos na ang Holy Thursday at Good Friday. Ano na? E di, balik na tayo sa normal na schedule ng parokya. Hindi, ang balusi kasi ng Oo. Pagtapos ng lahat ng 40 days of fasting ng Lent, pupunta tayo sa 50 days of feasting ng Easter season. Alam nyo, grabe no, kung titignan natin, tayo mga Katoliko, minsan nafi-fixate yung ating attention sa Lent. Sa 40 days ng Kwaresma. Kaya minsan, pagdating natin ng Easter, parang back to normal na takbo ng buhay natin. Parang pwede na uli kumain ng karne at ng pwede lang hindi na Friday. magsakripisyo, Pwede na diba? himula ng mahahabang prosesyon at mahahabang liturhiya. Back to normal na lang tayo. Pero alam mo, hindi eh. 50 days ang Easter eh. Mas matagal nga dapat yung days of feasting eh. Oo. At dapat nga, mga kapemates, napagandang makita natin yung value ng Easter season. From 40 days of fasting to 50 days of feasting at ang daming celebrations ito. Pero magsisimula muna tayo sa the night of all nights, ang pinaka-importanting liturgical celebration sa isang buong taon, ang Easter Vigil. Kala ko yung iras to ng Night of All Nights. Easy! Iras. Oo, shoutout sa mga dumayo. At no? gumastos. As gumastos. Lalo na sa'yo, andeng. Ang tindi mo talaga. Di ba? Pero, Sige, di balik. ba ang pinaka importanting vigil sa kalendaryo ng simbahan. More important than the Christmas vigil, Oo. ha? More important than the Christmas vigil ay ang Easter vigil. Kaso, maraming tao hindi nag-attend ng Easter vigil. Bakit? Una, gabi.
Oo, tas Though meron ako narinig na isang parokya dito sa isang archdiocese na tagulan natin sa Pangala Arcam na ang Easter Vigil ay madaling araw ng Easter Sunday. Ang bigat Siguro na laki na ng eyebags ng tao nun. Pero Ano? yun nga, it's either gabi or madaling araw. So talagang it's very late. Pangalawa, mahaba raw kasi yung celebration. Oo, 7 readings Ano yun, plus... 24 readings daw. Di naman 24, 7 readings plus epistle plus gospel. So, siyam na readings. Siyam na readings, tapos meron pang binyag. O, binyag. Kung bibinyagan, Kung di ba? bibinyagan. Bilitanya ng mga santo yun, Oo. di ba? So, mahaba raw masyado. Tapos, pangatlo, parang ang weird kasi, sisimulan mo yung liturgy sa dilim, tapos magtatapos niya lahat ng ilaw na simbahan bukas na. Oo, sa alala pa natin, may mga ibang mga parokya, may effects pa, no? Bumagsak yung bulalakaw, tapos hindi sumindi yung bonfire. Oo, tapos minsan, bumagsak yung bulalakaw, ang lumiyab yung altar server, hindi yung apoy, di ba? Huwag tularan! Huwag tularan, ha? Huwag Thou shall not repeat the mistakes of old. Oo. Pero yun, di ba? Pero mga kapatid, ang Easter Vigil, ang pinaka-mother of all vigils, o pinakamahalagang gabi sa buong kalendaryo ng simbahan. Naalala ko nga, sa ibang mga traditions pa, may batang nagtatanong, why is this night the most important of all nights? Actually, nakuha nila yun doon sa Passover, di ba? Tinatanong ng bunso doon sa ama ng pamilya, ba't iba ang gabi ng Pasko kaysa sa ibang gabi? Ba't nga ba iba ang gabi ng Easter? Siyempre, nabanggit natin, number 1, ito yung gabi kung saan tayo ay naghihintay at naghahanda sa muling pagkabuhay ni Jesus. Yung liwanag, mananalo at tatalunin ang dilim. Pangalawa, siyempre, ginugunita natin yung tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at sa kasalanan. No? At pangatlo, ito yung pinakapaborito ko, love wins. Love always wins. Wow. Ang tagumpay ng pag-ibig, yun yung sineselebrate natin. Kaya nga yung 9 readings, wag sana tayong mabore. Ito yung challenge natin, no? Magsimba kayo ng Easter Vigil this year. At sana ay wag kayong mabore. Kundi pakinggan nyo kasi bawat reading, review yon hindi lamang sa mga bibinyagan, kundi review din para sa ating nabinyagan na, para mas ma-appreciate natin ang kwento ng kaligtasan. Sa mga mag-a-attend din ng Easter Vigil, take note, diba, matapos pakinggan yung mga readings mula sa Old Testament at yung gospel tungkol sa resurrection, ating sasariwain yung mga pangako natin sa binyag. Ibig sabihin, tayo, yung buong paghahanda natin ng Kwaresma ay parang retreat, diba? Tinatalikuran natin ang kasalanan. Tinitignan natin ano yung ugali na kailangan natin baguhin at pinagsusumikapan natin na makatulong sa kapwa. Siyempre, ang confirmation niyan o yung pinakapagpapatibay niyan ay sa Easter night dahil sasariwain natin yung pangako nating talikuran ng kasalanan, talikuran ng kasamaan at sumampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. May tanong ko yung Chubby. Ano? Tatin ka naman ng Easter Vigil? How was your experience? Masaya kasi tsaka Father, nakakakilabot pag nagsindi ng ilaw, tapos kakanta ng yung papuri, Yung papuri, diba? oo, diba? Pero may mas importanteng kanta dyan, yung Exultet. Naku, di ba yun yung Magalak magalak na lubos ang buong sambayanan, sa kalwalatian lahat tayo'y magdiwang, sa ningning ni Hesu Kristo, sumagip sa San Sinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubo. Ayan, okay na kayo. out! Okay na mag-ingay kasi Easter na. Oo, di na magagalit si Aling mamaya Celia. happy na sila Aling Celia. Oh, siguro ngingiti na rin siya after 49 years. Oo. Magtapos ng Easter Vigil, ito siguro masanay tayong umattend sa salubong. Ay, Oo. Father. At yung salubong, no, ang paggunita na muli, wala sa Bible, pero na-introduce sa Ignatian spirituality, sa spiritual exercises, na si Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay, of course, unang nagpakita sa scriptures kay Mary Magdalene, pero dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang nanay, malamang sa malamang, dun muna sa nanay niya yung dumiretso para magpakita na siya yung muling nabuhay. Kaya di ba kung titignan natin, ano ba yung mga symbolism ng Easter, di ba? Yung apoy na simbolo na liwanag sa dilim, yung story of salvation, yung tubig ng binyag, at yung empty tomb. Oo. Oh, naalala ko, Pads, na-homily ko to no minsan eh. Ano yun? An empty can makes too much noise. Hindi! Hindi. Alam mo, yung Easter ay isang acronym. E-A-S-T-E-R. Madaling tandaan. Okay, sige, go. Tira. Magsimula tayo sa letter E. E. Empty tomb. Kala ko egg. Hindi! Empty tomb. Kasi nga, di ba yung empty tomb, yung unang nakita nila na si Jesus ay
wala na. Wala na. Yung iba, sabi, gumawa pa nga ng fake news. Oo, yung unang Oo. fake news sa balat ng kasaysayan ng mundo, di ba? Oo, na gumawa ng fake news na dinakaw daw yung katawan ni Cristo at yun daw yung nangyari. Pero maraming saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Yung empty tomb po ay isang evidence lang, pero hindi ito yung pinaka-importanting evidence. So letter E ay empty tomb. Okay. Pero ang pinaka-importanting evidence, letter A, Pads? Appearances. Dahil po, mula sa pagkakakita ni Mary Magdalene, ni Peter, at ng lahat ng mga alagad, kumalat po yung kwento ni Jesus. Even nga yung conversion of Paul, di ba? Yes. That's also a proof that people have seen Jesus, and because of that, the story of the resurrection has continued up to now. Ang empty tomb kasi, okay, pwedeng maging open-ended yung kwento. Pero dahil nakitang si Jesus ay muling nabuhay, yun ang pinaka-importanting katibayan. Pero mo, may iba pang katibayan na si Jesus ay muling nabuhay. Ano pa? Pupunta natin yung S-T-E-R. Letter S ay skeptics converted. Yung mga nagduda, biglang naniwala. Kaya si Paul, yung conversion of Paul, di ba? Tapos letter T? T, transform disciples mula sa mga duwag na nagtago dahil pinatay si Jesus. Nung nabuhay si Jesus, sila'y nagkaroon ng bagong lakas para ipahayag yung mabuting balita, the four gospels to the four corners of the world. United Overseas Vocation. Diba? Yun. Sige. Tapos doon, letter E, enemies forgiven. Sa huli, pinatawad ni Jesus ang kanyang mga taong nakasakit sa kanya. At ito yung tagumpay ng muling pagkabuhay, kapatawaran. So, empty tomb, appearances sa mga disciples, yung Skeptics skeptics na convert, transform yung disciples, at enemies forgiven. Letter R na tayo. Ang challenge, rise up. Bumangon ka. Bumangon para tayo ay magkaroon ng buhay. At life, L-I-F-E. Ano life? Oo. L, love always wins. Ang tagumpay ng pagmamahal. Love wins, love always wins. Tapos I, be inspired to leave sin behind. Dahil nga, nagtagumpay si Kristo, inspired ka ng kalimutan ang kasalanan. Huwag mo nang balikan ang lumang tugtugin ng radyo. Ay, mali. Ang lumang tugtugin ng kasalanan. Oo, tama. Oo. Letter F, faithfulness to God's promise. Ang Diyos, tapat. Ang Diyos, tinutupad ang kanyang sinabi. At ang Diyos ay palaging tutuparin ang ating kahilingan sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa tamang proseso. At letter E, evangelize by your life. Yun naman, kaya nagpapatuloy yung kwento ni Jesus hanggang ngayon. Kasi yung mga disciples na saksi ng resurrection, kinwento nila si Jesus sa kanilang kapwa. Kaya po, evangelize, not just by your words, but more so by your life. Father, yung Paschal candle po ba ay symbol din? Oo, din, yes. Makikita yan at maganda po. Muli, inahamon namin kayo to attend the Easter Vigil. Kasi sa Easter Vigil, makikita natin, may binabasa yun kapag inuukit. Pag dinodrawingan ni Father yung kandila, meron yung paalala. Kaya nga may taon yung Easter candle. Ibig sabihin, mula Enero hanggang Disyembre, mula January 1 hanggang December 31, ang buong taon kay Lord. Oo, tapos noon at the same time, Saan part yun? Sa umpisa, pagkatapos ng blessing ng apoy. Oo. At the same time, napakahalaga din, makikita mo rin ito, no? Kapag merong binyag, kapag merong kumpil, nandun yung Paschal candle. Pag may patay! Oo, pag may patay, nandun yung Paschal candle. Kasi ang Diyos ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At magpakailanman, sana hindi Minsan naman... kasi di ko nasisimulan kaya hindi ko alam. Simulan mo ngayon Dumating ka on time, habang Kaya nga, nagsisiga pa Father, lang. masakit na sa paa kasi nakatayo na. Okay lang, agahan mo para may maupuan Oo, ka. alam mo, may minaalala ko sa sinabi ni Chubby. Ano? Parang magandang life hack yun para sa how to celebrate and how to make our Holy Week holy. So, ang penitensya ni Chubby, tatayo siya ng 3 oras? Di naman. Tingnan natin sa susunod na segment, how to make our Holy Week holy. Dito sa Kape At Kampay. Lata. Ang ganda ng feeling ko, Chabi. Nakakatuwa. Tsaka Anicela, iba yung glow mo. Wow, thank you naman. Ako, sobrang Mga Father, may bisita! Bless po. Huwag ka na matakot, Hindi niyo po ba ako sisinghalan? Hindi na po. Nako,
naririnig ko, Father, ang inyong mga sinabi simula pa kanina dito sa Holy Week Recollection. Napakaganda po. Kaya, Ganun ba kalakas sa yung napakasaya natin? po, Hindi ba, napakasaya bakit nila po. natiktik Ano po, abot po ba ng barangay hall yung aming Oo. ingay? Ano ba naman? Hindi updated? No, Alicelia, kalma lang. Kalma na siya. Kasi, Father, nilagyan po ni Kapitana ng trompa ang tindahan ni Chubby. Kaya naririnig ko po hanggang sa bahay namin habang ako po yung nagpapahinga. Ang old school naman itong barangay na to. Hindi man ng Facebook Live, no? Ganun. Ayaw nga ba? Ayun. Charitable So, tayo. Maraming salamat po. Ipagpatuloy niyo pa po kasi sabi niyo meron pa po kayong limang 5 hacks. Limang five. Talagang hindi nakikinig. Magkakaroon pa lang. Magkakaroon pa lang. Pero salamat po sige na po, paalala ha. nyo, ha? Sana na. Hindi, sasayaw pa tayo. Bye-bye, Alicelia. Para sa yung bati dance, no? para Bati dance sa mga 1968. Mga saboy dancers, no? Oh. Alam mo, tama si Ate Celia. Nalimutan natin may life hacks pa pala tayo. Oo nga pala. Oo nga, no? Sige. 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks. How to make your Holy Week holy. Paano po natin magagawa ang Holy Week? Talagang merong nakasentro doon sa mga pinagdiriwang natin. Number 1 po, take time to pray. Sana po hindi lang po, lalo na para po sa mga pare, religious at mga aktibo sa simbahan, yung mga magsaserve. Sana po, wag lang po tayo doon sa activities titingin, kundi yung internal preparation din natin, personal time natin para manalangin. Wala po ibang schedule. At hindi marami, hindi katulad ng simbang gabi na Umaga hanggang gabi. Ito, one celebration lang. Panay hapon at gabi pa. Para ngayon tayo ay makapanalangin din. Hindi lang tayo nagse-serve, pero higit sa lahat tayo ay nananalangin din, nagpe-pray din. Tama. At maganda rin, Pads, no? Makinig din tayo dun sa preaching, sa mga reflections, no? At syempre, pa-plug na rin natin, no? Dito sa TV Maria para sa mga kaibigan natin, mga OFW at sa mga nasa ibang lugar, sa ibang dako ng daigdig na mahihirapan po makapunta sa simbahan, no? Ang ating mga Holy Week celebrations. Join us po through TV Maria. Watch us and like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire mga tol. Shalom. Sige. Hindi, pero yun, at lahat po ng pagdiriwang ng TV Maria, kung di yung nagkakamali, ay live mula sa Manila Cathedral Mali, Basilica. lagyan mo pa kalimut mo. Manila Cathedral. Manila Cathedral Basilica. Para school lang namin, Ateneo. Dahil siya, Manila Cathedral. Ganun din yun. Shoutout kay Monsignor Rolly at kay Father Biel. Kay Biel, at sa lahat ng mga kasama natin. Sa dyan. Manila Cathedral. Yun po, okay. So, take extra time to pray. Second, make an extra sacrifice. Ito maganda sinasabi natin kay Chubby kanina, no? Sabi ni Chubby, ang hirap-hirap naman, tagal-tagal nakatayo. Alam mo, Pads, palagi kong binabalaan yung mga magsisimba ng Palm Sunday, Good Friday, Easter Vigil. at Easter Vigil. Actually, kahit yung buong celebration. Bakit? Halimbawa, Palm Sunday, yung gospel ang haba. Tapos doon, Holy Thursday. Siyempre, may extra, may dagdag tayo yung washing of the feet. No? Tapos magugulat sila, meron pang pag-load sa dulo kasi may paglalagay ng Blessed Sacrament sa altar of repose. Tapos, Good Friday, dialogical na naman. Tapos, yung prayers of the... Yung panalangin ng bayan. Tayo luhod. Oo. Tapos doon, ang init-init. Tapos doon, pagtapos ng celebration, hindi man lang mag-final blessing. Wala nga sign of the cross sa simula. Tapos may procession pa ng Santo Entierro. Oo. Tapos, mag-aagawan pa sa bulaklak. Oo, tapos bigla yung mahahampas pa yung pari nung nangagaw ng bulaklak. Easy. Tapos doon, Easter Vigil. Humihikab na kami, ang haba-haba, ang dami-daming readings. Tapos, ilang oras na to, hindi pa natatapos. Tapos magsalubong, pagbaba ng anghel, iiyak pa yung anghel kasi natakot siya. Taas ang paghuhugot. Regina Cheli, Mami! Ganon, diba? Ang dami pong inconvenience talaga na Holy Week liturgy. Pero baka pwede naman i-offer natin yan bilang extra sacrifice na rin. Kung si Lord, inalay niya lahat ng sakit at dusa sa krus, baka naman, bekenemen, kahit yung konting sakit lang at inconvenience, i-offer na rin natin. Uy, ako mga may extra sacrifice. Ano extra sacrifice? Ano extra No sacrifice? extra rice. Oh! No mang inasal. Bakit parang walang effect?
Siyempre, hindi naman agad makikita yun. 40 days lang Sa naman. next episode ba makikita namin yung effect? Next question, please. Father, kayo ba? Ano ba sinasacrifice nyo? Ako, sige. Gusto mo? Sige, share. Ito, share lang. Mabilisang share. Mabilisang share. Kapag Good Friday, hindi ako nag-aircon. Sobrang init. Grabe. Oo, yun ang aking extra sacrifice. Ako yung extra sacrifice ko, yung mahaba ang lakad. Oo nga pala. Yung mahaba. Knowing din nun, nahirap ka na rin sa Oo, mahaba ang mahaba ang lakad. Kasama yun. Pati yung tayo-luhod kasi naalala ko nung huling Holy Week ko, sa huling parokya ko, unang luhod pa lang ng Prayers of the Faithful, bigla ako natapil ako. Ano ba yan? Kasi pag load ko, gumanon yung pa, crack. Pero siyempre, ayoko naman mag-appear sa tao na nasakta. Kaya pag tayo ko, poise. Oo. Naalala ko dyan, nagbisikleta iglesia kami ng ng Holy Thursday ng gabi. No? Good Friday, di ba, dumidipa yung pare. Oo. Hindi na ako makatayo kasi pinupulikat na ako. Kasi wala na, hindi na ako nag-bike kapag Holy Week. Marami kami mga sacrifices. Pero yung mga little internal sacrifices, yung walang aircon, walang colored drink yan. Isa pa yan, yung no colored drinks. Wala munang soda. O, mga ganon. Paano hindi mo natiis? May kasalanan mo na yun. Ha? Kunyari, hindi mo Hindi, natiis na papanindigan natin yung mga sakripisyo natin. Oo. Oo, yan ang tanda na isang tunay na Kristiyano, pinaninindigan ang sakripisyo. so pag di nanindigan, di na Kristyanong tunay. Ha? Pag di nakapanindigan. Ang buhay ng Kristiyano ay masaya tunay. tunay. Hey, masayang tunay. Hey, Pinapainit nila namin ulo ni Aricelia. Sige. Okay na. Hindi naman sa hindi tunay na pero syempre, we do our best to fulfill our promises and sacrifices. Kaya nga po, yung number 3, offer your pain to the Lord. Pero hindi lang po yung physical inconveniences. Ang Biyernes Santo, ang Sabado de Gloria, ang Holy Thursday, itong Triduum na to ay magandang pakikisa rin sa sakit na nararamdaman natin sa ating buhay. Alam mo, Pat, sa naalala ko dito, nung bata pa kami, meron kaming pinapasan na image kapag Biyernes Santo. Yung image si San Pedro. Sabi ko, bakit nandiyan pa si San Pedro? Di ba nagtago na dapat San Pedro? Dapat di na sumasama sa prosesyon? Nang-iwan nga siya, di ba? Nang-iwan nga, di ba? Pero yung hirap no, kasi ang bigat ng image at pinapasa namin sa aming balikat. Bata pa kami, maliliit pa kami nun. So, ibig sabihin talaga, lalakarin namin yung buong rota ng prosesyon sa Santo Cristo. Nabuhat-buhat yung image na yun. Pero masakit. Minsan, nagpo-frozen shoulder ka na siguro doon kakabuhat. Pero sa huli, may intensyon at merong bunga ang bawat sakripisyo na ating ginagawa. At yun ang paniniwala natin bilang Katoliko Kristiyano. Kaya may sacrifice ka, Chabi, natatagalan ka, naiinip ka, ano pa? Yung kapag ganyan. Inaantok siya sa haba na seremonya. Yun. Haba na seremonya. Masakit sa binti. O tinatamad ka. Ay, hindi naman ako Gugutom ka, ganon. Gusto mo na kumain ng karne ng Biyernes Santo. Kumalma kayo. Baka mamaya, tandaan nyo yung pinagbabawal na teknik. Mag-aabang ka na hating gabi ng Sabado de Gloria. Ay, balik. Yes! Oo, ganun. Hindi kasi sa amin ginaganap gabi ng Sabado. Kilala nga ako eh. Ano? Yung All Lenten season is Good Friday. Oo. Kasi mula Ash Wednesday hanggang Holy Week, isda lang sila. Oo. Sabi ko, wala pa ba kayong mga kaliskis? Kasi puro isda, 40 days. Ano yung father, nila? Para Yun ang kanila sacrifice sa pamilya. Shoutout sa Perido Pami. Oo, yun. So yun, number 4 po, syempre, let us actively participate sa mga liturgical celebration. Ayun, napakalaga po na muli, patulad na sinasabi namin taon-taon dito sa Kape at Kampay, simula vlog hanggang naging podcast tayo at ngayon TV show, isang buong pagdiriwang po ito. Halina at samahan si Kristo. Napakalaga sa Palm Sunday, huwag lang tayo magpabasbas ng palaspas. Tayo ay magsimba, manalangin. Holy Thursday, Huwag lang magbisita iglesia. Huwag lang magbisita bisita ng Holy Ang Thursday. nangyayari kasi pag Holy Thursday, di ba yung ipopost sa Facebook, yung pagandahan ng altar repose. O parang pageant. Parang pageant. Huwag po ganun, ha. Huwag ganun. Meron pong liturgical celebrations ng Holy Thursday. Kung di ka man makasingit sa katedral sa Christmas sa umaga, sa Mass of the Lord's Supper sa hapon or gabi. Actually, maganda nga mag-Mass of the Lord's Supper muna bago kayo pumunta Magbisita sa iglesia. ibang bisita iglesia. Si father, si mama ko, nag-participate siya sa live ng TV Maria. Kaya invite natin yung Yun. Oo, muli. Mga Natin mga viewers. live natin sa TV Maria, no? Pwede pa rin naman we offer and we actively participate. Pero syempre, iba pa rin yung feeling nung Na nandun ka. live. Nandun ka mismo. Lalo na kung ikaw yung tamaan ng bulalakaw mula sa
kumbento. Oo, tapos alam mo, magpinapaganda dito, sumagot tayo sa mga celebrations, yeah. kumanta tayo, no? Ito, meron po ako tip, no? Kasi iba sinasabi, Father, hindi naman kami makasabay doon sa prayers. Available na po usually online yung mga liturgical text. Halimbawa po, shoutout po sa Salesians of Don Bosco, sa Word and Life. Yung kanilang patnubay sa Misa at Eucalypt ay available po for free download po. Pwede nyo nang ma-print o ilagay nyo sa phone or tablet nyo, masusundan nyo pa rin yung liturgy ng Easter Triduum. At syempre sa mga parokya, andyan pa rin yung mga naka-flash Oo. sa mga screen, no? Masasabayan nyo pa rin. Sabayan nyo pa rin, no? Kahit na para minsan kinakanta Latin-Latin, no? Importante, di manahimik tayo, pakinggan natin, at baka sa katahimikan, magsalita si Lord sa inyo. Ay, ito, Father, may isa pa akong tanong. Na-observe ko tayo. Di ba tuwing Easter Vigil, di ba, kanyari, kakanta na ng papuri. May namimili, may isang tono lang ba talaga or choice nung choir yun kung ano yung kakantahin na tono ng papuri, ganun? Depende naman yun kasi marami nga naman tono ng papuri. Pero usually, pag Easter Vigil, pinipili yung mas festive. Yung parang mas masaya. luma. Mas masaya. Hindi naman mas luma. Ang importante, mas makakasabay ang tao. I think yun naman ang pinaka-importante yung principle sa liturgical music na yung tao ay makakasabay sa pag-awit at panalangin. Ayun, Okay, okay. kaya pupunta tayo sa number 5. Come to church with your loved ones. Mas masaya ang pagdiriwang ng Holy Week kapag meron po tayo mga kasama, lalo po mga family members natin at mga friends. Pero ito special. Sana yung mga family members talaga yung mas makasama natin. Tama. We celebrate Easter together. Kasi minsan iniisip ng tao yung Pasko lang ang pampamilya. Pati po ang Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, pampamilya rin naman po. Ayun. At syempre maganda, after ng misa, mag-celebrate kayo bilang pamilya. Kumain kayo ng masarap, magluto sa bahay, o kaya kumain ng masarap somewhere else. I-celebrate natin ang Easter with joy. Because remember our favorite saying, you cannot say joy, we can only say joy with a smile. Siguro sa mga simbahan, meron din mga nagbebenta ng merch, no? Eh, kami, Father, Oh. ang TV Maria, tuwing Holy Week, nandun ng TV Maria sa The Manila Cathedral. Sa Manila Like G Cathedral. Ateneo, G Manila Cathedral. Tapos nakakamit kami ng mga family na nagsisimba, gano'n. Balita ko may mga namimit ka doon, mga fans mo rin, no? Nagpapapicture sa'yo. Hi, si Chubby! Meron, Father. Tapos, meron din magkakaibigan, tapos bumibili sila ng mga merch namin. Wow. Tapos uniform nila, Father, pag magbibisita iglesia. Yun yung suot nila. Okay, sige, sasabihin na Dumaan kayo. Bilsi, sasabihin na tayo ni, The Manila Cathedral. Sasabihin Manila Cathedral. Oh. Sasabihin na tayo ni Ate Kat na time is up na. Muli, Ayan na. ang ating parting shots para sa ating Holy Week recollection, ang ating 5 life hacks, how to make your Holy Week holy. Number 1, Pads. Take time to pray. Extra time para kay Lord sa panalangin. Number 2, make an extra sacrifice, offer to the Lord your inconveniences, and He will purify our souls. Offer up your pain to the Lord. And number 3, ibig sabihin, pati yung pains ng buhay mo, ipagkaisa mo sa pain ni Kristo sa krus. At pang-apat, actively participate in the celebrations. We sing, we respond, we make ourselves present in the celebration. At number 5, come to church with your family. Siyempre, the family that prays together Has only one rosary. stays together. Di ba? Yeah. Okay, so, So muli, maraming salamat po at sana itong ating bagong season, mas mag-enjoy pa po tayo at mas matutunan pa natin at advance Happy Easter sa ating mga kape-mates. para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. Have a blessed Holy Week and Happy Happy Easter! Mga kape-mates!